At sa nakaraan nating kwento, pinagtutulungan ng dalawang bully na babae si Jiang Yingzi at dahil sa sugat at pasa na natanggap mula sa dalawa ay nanginginig ang katawan niya sa sakit at napaluhod na lamang ito sa sahig. Kahit na paulit-ulit na siyang sinaktan, pinili pa rin ni Jiang Yingzi na humingi ng paumanhin sa dalawang hangal na babae. Ang isa sa kanila ay kinuha ang bag ni Yingzi at agad na binuhos ang lahat ng laman nito, tila may gustong kunin na bagay mula rito. Nang may buhos na ang lahat ng laman, may isang bagay ang nakakuha ng pansin ng babae. Isa pala itong larawan, isa sa pinakamahalagang bagay para kay Jiang Yingzi, ngunit pinulot ito ng babae at tinanong kung ano ito. Hiniling ni Yingzi na ibalik sa kanya ang litrato, at sa loob ng kanyang puso, ito ang unang pagkakataon na gumawa sa kanya ng cake ang kanyang mga nakakatandang kapatid, at ito ang pinakamatamis na alaala sa kanyang buhay. Subalit bago pa man siya makalapit, pinigilan na siya ng isang kasamahan nito, pilit na gustong pumiglas ni Yingzi sa mga bisig ng hangal. Ngayon mukhang nakahanap sila ng isang bagay na kawili-wiling batayan kung paano ninenerbiyos si Yingzi sa bagay na ito. Sa malamig na titig, malisyosang ngumiti ang babae, binalaan niya si Yingzi kung magpapatuloy pa siyang sumigaw, hindi niya masisiguro na hindi madudulas ang kamay niya at baka mapunit ang larawan. Ngunit sa sandaling ito, agad na tumunog ang telepono ng babae sa loob ng kanyang bulsa, mabilis niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Tinanong niya sa kabilang linya kung ano ang problema, at nalaman niya na ang nagngangalang Jiang Kai ay hinahanap si Jiang Yingzi, ngunit natagpuan nito si Zhao Lei at nagsimulang mag-away, kaya napatanong ang babae kung meron bang sobrang kumpiyansang tanga para kalabanin ang kanilang leader na si Zhao Lei. Habang nakakulong siya sa braso ng babae, nagulat si Jiang Yingzi nang marinig niya ang usapan at napagtanto niya na ang kanyang kuya na si Jiang Kai ay naririto ngayon sa kanyang paaralan. Dahil sa pag-aalala sa kanyang kapatid na si Jiang Kai, naghanap ng paraan si Jiang Yingzi na makawala sa hangal, at naisipan niyang kagatin ito para makatakas. Nang magtagumpay sa kanyang plano, mabilis na tumakas si Jiang Yingzi para puntahan ang kanyang kapatid, natatakot sa kung ano ang kahihinatnan mula sa mga bully ng paaralan. Samantala, labis ang galit ng babae matapos kagatin ni Yingzi ang kamay nito, napamura ito sabay inutusan na bumalik siya sa kanila. Pilit na minamadali ni Jiang Yingzi na makaakyat sa hagdan kung saan kailangan pa niyang umakyat ng ilang palapag para lang makita ang kanyang kapatid, at natatakot siya na madami ang bilang ng mga bully samantalang nag-iisa lang ang kanyang kapatid, at malamang na dehado ito sa laban. Pagkarating niya mismo sa lugar, nakita niya ang dalawang katawan na nakahandusay sa sahig at wala ng malay, at si Jiang Kai na ngayon ay kaharap si Zhao Lei, kaya naman agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang kuya sa pag-aalala. Nang marinig ni Jiang Kai ang tawag ni Yingzi, napangiti siya at lumingon sa likuran, subalit, nakita niya ang kapatid na puno ng sugat at pasa sa katawan at halata ang takot sa kanyang mga mata, habang tinatanong siya ni Jiang Yingzi kung ayos lang ba siya. Sa halip na sumagot, nag-iba ang aura ni Jiang Kai, napukaw ang kanyang galit at ito ang unang beses niyang makita ang nakababatang kapatid sa ganoong kalagayan. Ginamit ng hangal na si Zhao Lei ang pagkakataon habang hindi pa gumagalaw si Jiang Kai sa kinatatayuan nito, sinabi niyang huli na si Jiang Kai kahit na siya pa ay lumuhad at magmakaawa sa kanya dahil ngayong araw siya mismo mamamatay. Sa labis na pag-aalala, inalerto ni Jiang Yingzi si Jiang Kai, nabantayan ang kanyang likuran at mag-iingat sa paparating na pag-atake ni Zhao Lei. Ngunit sa tagpong ito, tila ba parang bumagal ang takbo ng oras, itinaas ni Jiang Kai ang isang binti, at sa mabilis na paggalaw malakas na tinadya kanya ang dibdib ni Zhao Lei. Sa tindi ng pag-atake napaluwa na lang ng dugo si Zhao Lei, kasabay nito ay nagulat siya sa bilis ng galaw ni Jiang Kai. Samantala may isang grupo ng mga estudyante ang nagbubuhat ng mga mesa at nautusan sila ng kanilang guro na ilipat ito sa kabilang silid. Ang isa sa kanila ay nagrereklamo na tila ginagawa silang human forklifts. Ang isa sa mga estudyante ay humiling na sana mayroong kidlat na bumagsak ngayon at sirain ang daladala nilang mahabang mesa sa mga pira-piraso. Sinaway naman ng isang kasamahan ang usapan at inutusan sila na bilisan ang galaw, para matapos na ang paglilipat at maaari na silang makauwi pagkatapos. Ngunit pagkarating ng mga alapores ni Zhao Lei sa palapag, isa sa kanila ay tinulak at sinabihang tumabi.
Punong-puno ng galit ang isang babae at agad na hinahanap si Jiang Yingzi matapos siya nito kagatin sa kamay hanggang sa magdugo at sinabi niyang masyado siyang nangahas na gawin yun kaya naman bubunutin niya ang lahat ng mga ngipin nito pag nahuli niya siya. Subalit natigilan siya nang makita niya ang isang nakakasilaw na liwanag at mabilis itong bumubulusok sa kanyang lokasyon at sa pagtataka ay napatanong ang babae kung ano ang bagay na yun. Sa ilang iglap ang nakakasilaw na liwanag pala na iyon ay katawan ni Zhao Lei. Bumangga ito sa babae at nahagip, at parang kidlat sa bilis tumama ang katawan nilang dalawa sa mahabang mesa na kaagad nasira sa piraso, at sa huli bumangga sila sa pader. Nawala ng malay ang babae sa lakas ng impact, samantalang si Zhao Lei ay nanginginig at namimilipit sa tindi ng sakit ng kanyang katawan matapos tadyakan ng sipa ni Jiang Kai. Sa eksenang ito hindi makapaniwala ang isang estudyante matapos magkatotoo nga ang hiling ng kanyang kasama na masira ang mahabang mesa, at ngayon hindi na nila kailangan pang ilipat ang mga ito. Tinanong naman ng kasama niya kung bibili na ba siya ng lotto ticket, at subukan muli ang kanyang swerte. Samantala, binalot ng nagniningas na liwanag ang katawan ni Jiang Kai, sumiklab ang kanyang kapangyarihan habang nananatiling nakakuyom ang kamao sa galit at halatang hindi pa sapat ang tadyak na ibinigay niya kay Zhao Lei. Sa kabilang banda hinawakan ni Zhao Lei ang kanyang sugat at napapamura na lang sa tindi ng sakit, at kahit sa kabila ng kanyang matinding pagsasanay sa Ghost Star Planet kamakailan ay bumuti pa ng husto ang kanyang physical function, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ang isang pag-atake lang mula kay Jiang Kai ay hindi pa rin niya ito magawang harangan. Dito niya napagtanto na hindi basta-bastang kalaban si Jiang Kai at halatang hindi ito mahina katulad ng master nila na si Huang Wei. Napalingon siya kaagad kay Jiang Kai matapos lumapit ito sa kanya at halata na ngayon ang takot sa mga mata ni Zhao Lei. Napakunot noo si Jiang Kai at nagliwanag ng kulay pula ang mga mata, at sa malamig na tono sinabihan niya si Zhao Lei na sa umpisa pa lang ay hindi dapat nito inapi ang kanyang kapatid. Samantala ramdam ni Zhao Lei ang tindi ng aura ni Jiang Kai, malakas ito at nakakatakot, dahil dito nanlamig siya at pinagpapawisan sa takot. Sa kabilang banda nagsimulang magbulong-bulungan ang mga estudyanteng nanunood ng laban, at namangha ang isang babae dahil mayroon palang kapatid si Jiang Yingzi na malakas, at tila ngayon ay nakikita nilang natatakot na si Zhao Lei sa kanya. Ang isa naman ay namumukhaan si Jiang Kai at tila pamilyar ito sa kanya. Samantalang ang kasama niya na ngayon ay natatandaan na si Jiang Kai na isa sa mga Ghost Star Explorer na sumikat kamakailan lang at iniidolo din ito ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda hinawakan ni Jiang Kai ang pisngi ni Zhao Lei at sa malamig at nakakatakot na titig, pinaalala niya kay Zhao Lei ang sinabi nito sa kanya kanina lang na siya ang nagtatakda ng mga patakaran sa paaralan, at tinanong naman ni Zhao Lei kung ano ang gagawin ni Jiang Kai sa kanya. Sunod-sunod na malalakas at mabibilis na mga suntok ang binigay ni Jiang Kai, at wala siyang balak tigilan ito dahil nangahas siyang apihin ang kanyang pamilya at dahil mahilig si Zhao Lei na gumamit ng paniniil at karahasan bilang kanyang mga patakaran, ngayon ay sisiguraduhin ni Jiang Kai na maaalala niya ito sa kanyang katawan at sinabi niya na ang tanging nakatayo lamang ngayon ay may karapatang magtakda ng mga patakaran. Samantala habang nangyayari ito sa loob-loob ni Zhao Lei, ay humihingi na siya ng tulong sa iba na sagipin siya at kung hindi ay baka dito pa magtatapos ang kanyang buhay. Bago pa man tuluyang mapatay si Zhao Lei, agad naman siyang pinigilan ng kanyang kapatid na si Jiang Yingzi at hiniling kay Jiang Kai na huminto na sa pakikipaglaban. Dahil dito, tumigil si Jiang Kai, huminga muna siya ng malalim at pilit pinigilan ang kanyang galit, pagkatapos lumingon siya kay Yingzi at tumango bilang pagsunod sa sinabi nito. Nagsimula na silang umalis habang ibinibigay ni Jiang Kai ang kanyang suot na coat kay Jiang Yingzi, at sinabihan niya itong antayin siya saglit sa hagdan at babalik siya pagkatapos ng 1 minuto. Tumango naman si Jiang Yingzi bilang tugon. Samantala naiwan si Zhao Lei na nakaluhod sa sahig at nawalan na ng malay, nasira ang mukha sa tindi ng sunod-sunod ng suntok ni Jiang Kai sa kanya. Habang sa likod ay tinutulungan naman ng isang babae ang kasamahan niya na makabangon matapos bumangga at maipit ito sa pader. Ngunit bago pa man makaalis sila Jiang Kai sa paaralan ay tinawag niya ang 2 hangal na babae, na agad nagulat sa takot at inutusan niya itong lumapit dahil may sasabihin siya sa kanila. Sa isang nakakatakot na titig at ng kanyang presensya, tinawag nilang master si Jiang Kai,
Nagmamakaawa ang dalawang hangal na idaan na lang nila ito sa usapan. Matapos ang ilang sandali sa loob ng silid ng klinika ginagamot ni Jiang Kai ang mga sugat ni Jiang Yingzi. Nag-aalalang tinanong ni Kai kung nakakaramdam ba ng sakit si Yingzi matapos niya itulapatan ng gamot ang mga sugat niya. Sumagot si Yingzi sa kanyang kapatid na ito ay ayos lang at hindi na masakit ang kanyang mga sugat. Tinanong niya si Jiang Kai kung bakit siya naririto sa kanyang paaralan, gayong alam niyang abala siya sa Ghost Star. Subalit sa pag-aalala bilang isang kuya, hindi niya malalaman ito kung hindi pa niya siya sinundo, at tinanong niya si Yingzi kung kailan pa niya balak sasabihin sa kanila ang tungkol sa problema na ito. Pinaalala din ni Jiang Kai na kahit maliit pa siya tulad ng kanilang nakakatandang kuya, palagi niyang itinatago ang lahat ng problema sa kanyang sarili. Gayunpaman tinanong din ni Jiang Yingzi pabalik si Jiang Kai na hindi rin siya naiiba sa kanilang dalawa, sapagkat hindi niya pinapaalam sa kanila kung gaano talaga kadelikado sa Ghost Star Planet. Nang marinig ito natigilan si Jiang Kai, namuo ang isang butil ng pawis sa kanyang pisngi, tila hindi niya maitatanggi ang sinabi sa kanya ni Jiang Yingzi. Ngayon nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Yingzi na ipahayag ang kanyang pag-aalala, sa tuwing umuwi si Jiang Kai na laging nakangiti sa kabila ng lahat, at sinabi niya na kahit si Commander Wei ay hindi kumikilos ng walang ingat laban sa impluwensya ng pamilya Huang. Alam niya na ang bawat pera na kanyang inuuwi ay malamang na kinikita niya sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay sa Ghost Star, at tinanong niya si Jiang Kai kung tama ba siya. Sa malungkot na tinig kinamumuhian niya ang sarili na wala siyang kakayahan at abilidad para makapasok sa Ghost Star at makatulong, at ang tanging magagawa niya lamang ay subukan ang kanyang makakaya na huwag magbigay ng problema kay Jiang Kai at sa kanilang kuya. Inamin din niya na sa umpisa na si Zhao Lei at ang mga alipores nito ay hindi pa medyo masama noong una, at nagkakalat lang ng ilang tsismis at kamakailan lang nila pinalaki ang mga bagay-bagay. Habang tinitingnan si Jiang Kai alam ni Jiang Yingzi na medyo abala siya sa importanteng kompetisyon, kaya naman inilihim niya na lang ito upang hindi ito maging dahilan sa pagkatalo niya. Nang matapos ipahayag ni Jiang Yingzi ang lahat, tiningnan ni Jiang Kai ang kapatid at tila isang realisasyon ang pumasok sa kanyang isipan. Dahil dito nag-aalala si Jiang Yingzi kung bakit wala siyang sinasabi matapos niya aminin ang lahat, at humingi siya ng paumanhin at tinanong si Jiang Kai kung siya ba ay galit. Inilagay niya ang band-aid sa noo ni Yingzi at sinabi niya na lumaki talaga siya ng mabuti nang hindi niya namamalayan. Tumayo si Jiang Kai at sinabihan niya si Yingzi na hindi niya na kailangan pang humingi ng tawad, dahil hindi niya naman ito kasalanan at kasalanan ito ng mga nambubuli sa kanya. Hinawakan niya ito sa ulo at tinitiyak ni Jiang Kai kay Yingzi na hindi niya na kailangan pang mag-alala, dahil ang mga basura sa Ghost Star ay hindi siya kailanman kayang patayin, at mula ngayon ay madalas na siyang uuwi at tatawag araw-araw pagkatapos ng trabaho para lang hindi siya mag-alala sa kanya. Ngunit pinaalalahanan niya si Yingzi na kapag inulit niya pa na itago ang mga problema sa kanila, siya at ang kanilang kuya ay gigibain ang paaralan na ito. Ngumiti si Jiang Kai sa kanya na natural lamang ito na bilang kuya niya na poprotektahan nila ang kanilang nakakabatang kapatid. Dahil dito napaluha si Jiang Yingzi sa tuwa at ngayon lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho sa isang iglap. Inabot ni Jiang Kai sa kanya ang litrato at sinabihan ang kapatid na ingatan ito. Pagkuha niya ng mahalagang litrato hindi na napigilan ni Jiang Yingzi na umiyak at sinabihan si Jiang Kai na iingatan niya na ito ng mabuti. Dahil inabutan na sila ng dilim sa paaralan, inanyayahan na ni Jiang Kai si Yingzi na umuwi na sa kanila at sigurado siyang matutuwa ang kanilang kuya kapag nakita silang magkasamang umuwi. Makalipas ang ilang araw nakabalik na si Jiang Kai sa Ghost Star Planet, at agad na pumunta sa isang lugar para agad na maisakatuparan ang layunin, kung saan ang lokasyon ng Secret Realm na ibinigay ng Asher Dragon Guild sa kanya bilang kasunduan nila ni Di Sang. Pumasok sila sa isang abandonadong bahay at sa loob ay wala silang natagpuan na kung ano, kaya tinanong ni Ruan Yu kay Jiang Kai upang tiyakin kung tama ba ang lokasyon na ibinigay sa kanila ni Di Sang. Ngunit naisip niya na baka niloloko lang sila ng Asher Dragon Guild dahil isa lamang itong ordinaryong bahay na gawa sa kahoy. Sumang-ayon naman si Huyan kay Ruan Yu at kahit pati siya ay walang makitang kahit anumang mekanismo sa loob.
Gayunpaman hindi muna agad hinusgahan ni Jiang Kai ito at sinuri niya muna ang loob ng mabuti, at sinabing hindi peke ang lokasyon na ibinigay sa kanila. Pinakita niya ang isang daliri na pinunas niya sa lumang lamesa at wala itong dumi bagaman sira na ang labas ng bahay na gawa sa kahoy. Ngunit ang loob nito ay malinis at ito ay malinaw na maingat na hinanap at sinuri. Maliban pa dito ay napansin din niya ang lupa sa bakuran ay hindi pantay-pantay na parabang hinukay ito at pagkatapos ay ibinaon muli. At para kay Jiang Kai ito ang mga bakas na naiwan ng mga taong naghahanap ng pasukan sa Secret Realm. Idinagdag pa niya na bilang isang taong arogante at mayabang na gaya ni Di Sang ay hindi ito mag-aabala sa pagdaraya kahit natalo pa siya sa pustahan. Ngunit nababahalang tinanong ni Huyan na kung paano daw nila hahanapin tatlo ang pasukan gayong kahit ang malaking organisasyon katulad ng Asher Dragon Guild ay halos balikter na ang lugar na ito at hindi pa rin nahahanap ang lagusan sa Secret Realm. Napakamot na lang sa ulo si Ruan Yu at sinabing kung kasama lang nila ngayon si Su Wanwan gamit ang kanyang mataas na katalinuhan at husay sa paghahanap, ay tiyak na may alam siya kung paano ito mahahanap. Napabuntong hininga na lamang si Huyan at malungkot na naaalala ang pag-alis ni Yuan Zhou at Su Wanwan dahil wala rin silang magagawa kung pinatatawag na sila ng militar pabalik matapos ang Guild Challenge Tournament. Subalit ngumiti lamang si Jiang Kai dahil hiniram lamang niya si Yuan Zhou at Su Wanwan para sa kompetisyon at kapag natapos na ito ay dapat lang silang bumalik dahil sa pagsasanay. Matapos ang ilang oras na paghahanap, papalubog na ang araw kaya naman inutusan ni Jiang Kai ang kanyang mga miyembro na dapat silang magkampo sa malapit ngayong gabi at mag-obserba sa paligid. Nang sumapit na ang malalim na gabi, hindi na napigilan ni Ruan Yu ang antok at natulog na lang ito sa lupa yakap-yakap ang malaking bato habang napapanaginipan ang kanyang paboritong asawa sa kanyang panaginip. Samantala nakatayo lamang si Jiang Kai malapit sa lumang bahay at masigasig na nakaobserba sa paligid at umaasang makakakuha siya ng kahit anumang pahiwatig na mag-uugnay sa Secret Realm. Ngunit napagtanto niyang kanina pa siya nagbabantay hanggang ngayon at wala pa rin siyang nakikitang kakaiba sa paligid kaya naisip niya na baka maaaring nagkamali siya sa isang bagay. Habang siya ay patuloy na nagmamasid sa paligid may lumapit na isang babae sa likuran ni Jiang Kai. Naramdaman ni Kai ang malapit na presensya nito at inakalang ito ay si Huyan at sinabi niyang hindi pa siya napapagod kaya't hindi na kailangan pang magpalit sa pagbabantay at pwede pa siyang matulog ng matagal. Subalit nanlaki ang mga mata ni Jiang Kai nang maramdaman niya na may kakaiba, kaya agad siyang lumingon sa likuran ngunit wala siyang nakitang ni kahit sinuman. Tiningnan niya ang kanyang mga miyembro para tiyakin na sila ay ligtas at nakita niya sila ay mahimbing na natutulog. Ngunit naramdaman niya ulit ang nakakatakot na presensya at tila alam na niya kung saan ito kaya bigla siyang napatingala at nakita niya sa kanyang ibabaw ang nakakatakot na mukha ng isang halimaw. Mabilis na umatras si Jiang Kai sa lumulutang na halimaw at agad na kinuha ang kanyang armas at napagtanto na isa itong Ghost Banshee. Sa isang mabilis na paggalaw binato niya ang tatlong nagliliwanag na punyal patungo sa lumulutang na halimaw. Subalit ang kanyang pag-atake ay naging walang silbi at ang kanyang mga armas ay tumagos lamang sa katawan ng halimaw at tila wala itong naging epekto. Nang masaksihan ito ng kanyang mga mata laking gulat ni Jiang Kai at litong-lito dahil hindi man lang niya matamaan ang halimaw ng kanyang chasing fate weapon. Sa ilang iglap umalis na ang kakaibang Ghost Banshee at mabilis na lumipad patungo sa loob ng bahay na gawa sa kahoy. Nang makita ito namangha si Jiang Kai sa bilis ng halimaw at napagtanto niya na ang direksyon ng pinuntahan ng Ghost Banshee ay ang mismong binigay sa kanila ng lokasyon ng Secret Realm. Hindi na nagsayang pa ng kahit anong oras si Jiang Kai mabilis siyang sumunod patungo sa loob ng bahay at ginamit niya ang abilidad ng kanyang Ghost Eye Focus para subaybayan ang bawat paggalaw ng Ghost Banshee upang hindi ito makatakas. Sinira niya ang salamin ng bintana at mula rito ay doon siya pumasok sa loob at paglapag niya laking gulat ni Jiang Kai sa kanyang nasasaksihan. Sa unahan niya ay nakita niya ang Ghost Banshee na nakaupo sa isang vanity table at may lumilitaw na itim na usok mula sa kanyang paligid. Habang sinusuklay ng Ghost Banshee ang kanyang buhok ang refleksyon naman ng kanyang mga mata ay nakatingin kay Jiang Kai. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jiang Kai at agad na sumugod at tumalon siya paitaas at muling binato ng malakas ang kanyang nag-aapoy ng mga punyal sa Ghost Banshee.
Ngunit sa pangalawang pagkakataon na ito ay naging bigo pa rin si Kai sa kanyang pag-atake, tumagos lamang ito sa katawan ng halimaw at tumama sa mesa at wala pa din itong naging epekto. Dahil dito napagpasyahan ni Jiang Kai na umatake gamit ang lahat ng kanyang life-chasing Fate Daggers na inadjust niya pa sa mataas nitong kritikal na porsyento. Subalit ginawa pa rin itong bigo si Jiang Kai at balewala lang ang lahat ng kanyang pag-atake sa halimaw at tumama lang ang lahat ng punyal sa vanity table. Labis ang kanyang pagkalito at hindi niya maunawaan kung bakit hindi pa din ito nagdudulot ng anumang pinsala kahit na tinarget na niya ito sa mahahalagang bahagi. Malapit nang sumikat ang araw kaya naman napagdesisyonan ni Jiang Kai na subukan pa itong muli. Kinuha niya ang kanyang pinakamalakas na armas at sa pagkakataon na ito umaasa siyang magdudulot na ito ng pinsala sa halimaw. Sa isang mabilis at kalmadong pag-atake binato ni Jiang Kai ang kanyang espesyal na armas patungo sa halimaw na patuloy pa rin sinusuklay ang buhok nito sa harap ng salamin at tila walang pakialam.